Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 26, 2023. So Thursday po. At nako na naman ulit yung masasabi natin. Nako po, kasi laglag ulit yung ating market. So nag-Dow G siya kasi bumagsak siya kanina ng halos 1%, nag 1% kanina. And then meron siyang konting pag-reverse ng direksyon ng pre-close. So nag-close na lang siya negative 0.59%. Pero bad pa rin kasi ngayon mas marami dito sa trending stocks natin yung malalakas yung kanilang bagsakan naman, especially itong si Home at saka si Converge. Nag-drop po sila ng more than 6% for today. Although parang lumaban yung itsura ng ating index. So anyway, expected natin yung drop, another drop, di ba? False breakdown nga sa 6,000 level para man shake out. Pero hindi natin expected yung ganito pa rin kalaki na laglagan ng ating mga stocks. So nag-close tayo 6,018.49, negative 0.59%. And then malakas pa rin po yung boost ng foreigners, negative 319.07 in anticipation sa long weekends po dito sa Philippine market natin. So hindi ko pa nakita yung buong week na schedule. Parang may sinasabi sila na may few days na may pasok sa or may trading dito sa PSE market. So siguro bukas natin malalaman yan, yung official na dates. Hindi ko tanda kung meron ako na-repost kanina. Pero sabi nila is 1 or 2 days. Meron tayong trading for next week. So antayin na lang natin yung mga official na discussion. So anyway, alam naman natin, yun yung reason kaya malakas yung drop ng ating mga stock. So hopefully, pagbalik ng market after ng next week, mag-stabilize yung market natin, is mag-reverse din siya. Kasi ngayon palabas lang po yung ating mga foreign investors. Kaya lang, ang nakakaano kasi dito, hindi natin masabi na totally mag-reverse na siya after ng bakasyon natin na mahaba kasi yung US market malakas din yung yung kanilang drop. Okay? So ito po yung ating mga trending stock. So puro pula ulit majority ng babasahin natin. Si dito, bear dito. So nag-up siya ng 2.02% pero meron din siyang 3.85 million na net foreign sale dito sa market. Pero at least hindi siya bumagsak, di ba? So patuloy silang umakyat. Si PHR hindi ko napansin kumakyat siya. Wala dito sa nandito sa pinakababa ng trending stocks ang sumingit si MEG. Ayan. So up siya ng 2.02%. Next si FCG, drop ulit siya ng negative 1.56%. So hindi pa rin siya stable. Meron siyang 117K na net foreign sale. Although marami tayong nakikita na post sa Investa na okay naman yung kanyang earnings. So naglalabasan din kasi yung Q3 earnings po ng ating mga stocks. Converge. So medyo tinamaan talaga to. So nag-drop siya ng 6.29%. Siya po yung humila ng ating market. Kasama niya si Meg. Although si Meg is drop lang siya ng negative 2.99. Pero malaki na yan kasi mabigat tong si Meg natin. So itong si Meg, meron siyang net foreign selling na 6.24 million. Ayan. So hindi naman gano'n kalaki yung drop niya pero pinag-usapan siya kasi nasira ulit yung yung reversal na nakita natin sa kanya last time. APX, negative 0.41%. Mukhang marami nakabantay dito kay APX natin. Lagi siyang nakatag dito sa Investa. And then si Home, bumigay nga din po yung kanyang price, negative 6.33%. So bukas kaya, last day of trading natin for the week, ganyan pa rin kaya yung makita natin. So most likely ko hindi pa rin po babalik yung yung ating mga foreigners. Pero anyway, at least alam natin may chance naman na mag-bounce siya by next week kung medyo exaggerated yung mga drop, especially ng mga big caps na stocks natin kasi majority pa rin is laglag yung kanilang galawan for today. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. So, nasa super risk side tayo ngayon kasi mas mababa yung mga values natin as compared for yung mga previous parts of the month natin. Parang ito na yung pinakamababa natin for this year, which is in-expect natin after ng ghost month. Dapat mas maganda yung market na natin, di ba? So anyway, yun yung galawan natin for this month. Okay? So follow mo ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trending stocks review. Nawala yung subscribe button natin. Subscribe ka lang dito or kung gusto mo mag-join sa trading community, meron nakalagay dito na join. Ay, dito sa baba. Ayan. So meron siyang join button dito. Pwede ka pong sumali sa trading group po natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, salamat po sa yung panonood.
And then check mo na lang po yung mga uploaded videos natin. So medyo pangit yung market. Medyo masakit manood kasi especially kung yung port natin is kasama doon sa mga malalakas yung drop. Eventually magre-recover din naman. So ganyan naman si Philippine markets natin. Okay? Company reviews, yung ating mga profit or loss, sample trades, mga basic indicators, risk management, plus yung ating PSE stock market study. So check mo lang po. So sa Play Turn Games, follow mo lang ako dito sa ating crypto ko to. So wala pa naman tayong bago dito. Habang umakyat si crypto natin, malay mo, for the coming few days, meron tayong mga blog posts na mailabas yan. Dito sa ating social media, Facebook account, follow mo na lang po ako para updated ka sa mga posts po natin. Ganun din sa ating Facebook page. So check mo na lang po yan. Bodega Peak para sa mga articles natin sa local markets, sa US market at saka sa crypto. Money earners, yung mga side hustles po natin. So check mo na lang po yan bago mawala yung website natin. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung na-post natin na summary. Meron na yata dito Philippine Stock Exchange natin. Medyo maaga siyang naglabas ngayon. So net foreign selling tayo ng 319 million. So very bad yung market natin for this week. So ito yung pinakamababa natin. Negative 0.59%. Ang tinamaan is services, negative 0.91%. At saka finance ulit, negative 0.83%. So ang dami ng sale. Papunta na yata tayo sa oversold condition sa Philippine Stock Exchange, sa PSEI. Okay? So ali nag-drop siya. Declares regular cash dividend. So dito pala yung iba sa bandang taas yung mga na-post natin na late. Okay. So yung ating mga binenta ng foreigners, mga banks nga. BPI, China Bank, Metrobank Security Bank, AP, ANI, SSP, lahat na yata ng stocks, AC, A-REITs, Globe, Converge, at saka si dito. Artalan declares regular cash dividend. Meron siya. Price Corporation reports net income. Next, Union Bank increased the program size of PHP bonds program to 50 billion. Lalaki, no? Robinsons Retail Holdings, net income. Ayan, so ilan ba siya? Down. So down siya, 37.7. Okay? CIC plus 119%. Umakit siya. BDO plus, kumita naman siya, 34.8. Pero bad sentiment, lahat ng stocks. Si MEG, ito yung mga ex-date pa lang ngayon, kaya siguro pinag-usapan si Meg. So nag-price in lang pala yung dividends natin. BDO BOC improved ROE for 9 months. Okay yung earnings niya, di ba? So lahat ng finance natin kanina, medyo malakas yung drop. Metrobank yun una, negative 2.89%. Singapore Cafe of Jollibee to open in Makati. Gokong Wei led Robinson, so drop siya. Tapos si Ali, drop din kanina, SM. Mall opening is 4th in Batangas. So meron siyang bagong mall. BDO, okay na yan. FCG, drop tayo ngayon. Share buyback is natira na lang si SSP natin. SMPH, okay. So may bago siya. Ayan, so ito pala yung trading days natin. So ito yung walang trading day. Pero di ba, alam ko sinabi ni President BBM, di ba? October 31. Pero ito lang ito lang sinabi na no trading day. Ibig sabihin, may trading tayo in between. There will be no trading day on October 30, November 1, Wednesday and Thursday. Ibig sabihin Tuesday and Friday meron siya. So hindi man niya kinonfirm na wala tayong trading day. So meron tayong 2 trading days for next week po. So hopefully mag-recover na tayo by November 3. Sana good sign yung Friday na yon. FCG, so it's net income. So okay naman yung earnings niya pero yung price ayaw. Tapos ito yung mga galawan natin kanina. Sa Nasdaq so medyo laglag din po. Si Nasdaq tapos yung galawan ng stocks natin na IPOs kahapon, si Now, kahapon yan. PNX gets $19.2 million from sale of PNX SG stake. So binenta na niya. Short selling pala no after ng next week pa pala, November 6, di ba? Yung usapan natin na shorting. Tapos ito yung galawang kagabi. Nakita ko to. Nako, sabi ko pati sa Philippine market hatakin din niya. Hinatak naman tayo pero bumawi siya ng konti. Pero mas marami pa rin po yung stocks na laglagan. Grabe si Nasdaq
negative 2.43%. Okay, so bad day, another bad day sa Philippine markets po natin. Okay, so guys, yung ating Patreon, as usual, check mo na lang po yung mga sumali sa trading community natin, gusto ng trading group at saka learning sa trading investing. So sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so refresh natin si to Trade Asia para makita natin yung galaw. So ito. So nag-drop tayo until below 6K, di ba? So expected natin 5,974. Ang hindi ko expect is yung mga malalaking na drop ng individual na blue chips. So 6,018, bumalik naman sa 6K. Kailang malaki pa rin, negative 0.59%. So grabe yung ano. So dry na dry yung market, 2.9 billion. Another sell-off, 319 million. So, humatak sa atin si Converge, minus 6%. Si Blue, minus 5.39. AGI, minus 4.56. Pure Gold, minus 3.6. Okay? So, ang medyo nagsalba sa atin, CNPF, kapon bumagsak to, di ba? So, nag-up na siya, 2.19. Monde is 1.6%. So, 50-50 ang foreign at saka local participation. So, winner dito sa mga stocks natin, 7.9% si PNX, si X 4.8, Del Monte 4.05, the rest is penny stocks. Sino pa ba? Si Dito 2.02, si Mark, Mataw si Mark 2.0%. Si Fruit nag-bounce din 1.85, SSI 1.12, and then GGS 1.09. So matamlay, sobrang tamlay ng market natin. Dito sa losers natin, ang una si Ani, minus 7.7. Converge, pangalawa, at saka si Home, 6%. Grabe, mga laglagan. Si Ionix, 5%. Si Bloom, si ABA, more than 5% din yung galawan nila. Wala tayong pagtaguan. PHR, minus 5%. AGI, minus 4%. Pure Gold is minus 3.6. So medyo ripe na siguro sa bounce si Philippine Stock Exchange natin. So bantay natin for the coming few days. Okay? So tingin tayo dito sa galaw natin market. So very bad ng mga stocks natin. Grabe yung mga laglagan. So 6,000. Okay. So nag-support siya 6,000. Pero parang hirap sabihin na 6,000 yung support. Kasi may breakdown kanina ng 6,000 level. So kung ayaw pa rin niya bukas, 5,800. Mahaba pa naman yung bakasyon natin. No? Hopefully, hindi tayo mag-drop dyan hanggang 6K lang. Kailangan natin ng green candle bukas para good vibes naman yung very, very long weekends po ni Philippine market natin. So, descending triangle pa rin yung galaw natin at bearish yung condition kasi hindi pa tayo nakahanap ng support. Ayan. So, very bad yung yung mga alaga natin as of this time. Unless nakalabas ka na bago yung mga malalakas na buhos ng ating individual stocks. Okay? So, tignan natin yung galawan sa US market. Ano ba ngayon? Mukhang babagsak ulit So, malakas ulit. Ayan, grabe dito sa US market. Nasdaq, negative 1.12% yung kanyang futures. Wala tayong liwanag sa Friday. Dow Futures, negative 0.53. S&P, negative 0.83. So, mukhang laglagan na talaga. So, dito din sa European markets, malakas din yung, yung drop. At saka sa Asian markets, wala tayong mapuntahan. Wala mapuntahan yung mga traders, Mukhang crypto lang yata yung, maganda yung galaw. So, Bitcoin is, refresh natin ng konti para makita natin yung actual. 34K, ayan. So, buti pa si Bitcoin. Sumipa. Ethereum, 1.8. BNB is 225. The rest is medyo maganda, no? Maganda yung galawan ng cryptos natin. May mga 8%, 7% pa dito. Shiba. Ang daming zero ni ni Shiba natin. Okay, so medyo good vibes dito sa cryptos natin, sa stocks lang. Medyo tagilitay sa global at saka sa US market naman natin. Okay? So anyway, yun ang gusto ng market. No choice tayo kundi mag-antay na mag-recover. Wala pa rin naman tayong shorting po dito sa Philippine market. So after pa, next week pa natin malalaman. Tapos yung mga guidelines, diba? Okay, so unahin natin dito sa trending stocks. Ayan, medyo nag-support na siya. So medyo mas maganda na yung candle natin. Lumalaban yung price action niya dito sa 3 pesos, no? Nag-ano pa siya kanina, 2.87. So nagta-try siya na mag-reverse ng direction. So meron tayong gap, yan ilalagay natin na resistance dito sa 3.2. Medyo maganda makita bukas another green candle para makabalik tayo sa RSI 50.
Yung ating MACD, bearish pa rin naman. Hindi pa siya makarecover kasi dito lang naman yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay? So meron siyang meron siya net sell kanina. So nag-close naman siya is verde, 2.02%. Wala tayong ibang new catalyst. Minus 3.8 million net foreign sell. Specialist call ang buyer and then call Maybank yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So ganyan lang muna. Okay na yan. Okay na yan kaysa yung mga drop natin na 6% sa individual na stocks. Next, FCG. Ano nangyari dito? Okay, so naghanap pa rin siya ng support at hindi pa nga yung candle natin sa kanya kahapon. Mukhang dito pa rin 0.6. So worst case scenario, 0.6 yung support. Kasi hindi pa wala pa. Wala pang good sign yung RSI sa MACD. Isa lang yung direction nila. Parehas po na pababa. Ayan, kailangan niya ng green candle. Kung hindi, magre-retest tayo dito sa 0.6 para kay FCG. So nag-drop po siya is negative 1.56%, minus 117K. Call abacus ang buyer and then abacus call yung ating pinaka-main seller. Ayan. Hindi ko muna lalagyan resistance kasi yung yung MA9 yung nagiging pinaka-resistance tapos puro red pa yung candle natin. Okay? Next, Converge, bumigay na. So ang lalaki kasi ng ang lalaki ng sell-off. So retouch na siya. Magre-retouch dito sa wala pa siyang Dow G. Magre-retouch siya dito sa 7.8. Ang pangit ng graph niya ngayon. So iniwan siya kasi yung ilang araw tayo na hindi na ubusan ng net foreign sell, di ba? Kaya 30 million na naman yung nakita natin sa kanya. So wala talaga. Minus 6.29%, 30 million, ayan 30.65. Call Timson ang buyer, ang nagbebenta is si UBS. Nagbabakasyon si UBS naman natin. So kailangan mag-support siya dito sa 7.8 kundi another all-time low para kay Converge natin. Hindi na naka-recover yung IPO price natin sa kanya. So ang IPO is around 14 pesos. So 50% drop na kasi papunta na sa halos 50% drop. Papunta sa below 8 pesos si Converge po natin. Okay? So wala pang support. Super bearish kasi palabas yung hindi siya tinitigilan, di ba? So last time dito may mga net buy na siya pero dito araw-araw 30 million yung lumalabas sa kanya. Okay? So hindi kaya ni Converge. Next, Meg, hindi ko alam bakit siya nag-trending. Most likely gawa ng kanyang ex-date. So parang si lang naman, SEC yung galaw. So maghanap muna siya ng support for the coming few days until siguro magkaroon siya ng payment date. So check mo na lang 1.9 yung pinaka-next na support po ni Meg. So yung drop natin is in relation po sa dividendo. Ayan, meron naman kayo dividends na antayin parating dito kay Meg. So dapat kahapon kayo nakabili. Pag ngayon, wala pong dividends yung mga nakabili ngayon. Minus 2.99%, 6.24 million net foreign sale, maliit lang. Call FMS ang buyer, Tower CLSA yung ating pinaka-main seller. APX, marami nakabantay dito kay APX natin. Siguro maraming may hawak. Tignan nga natin yung call boys natin. Negative 0.41%. Wala siyang foreigners Philstock at saka si Call ang buyer tapos si MDR Regis yung ating seller. So okay, so marami siguro nagwo-worry dito sa may gap siya kasi dito Pero may pa naman siya, may space pa, may konti pa, 2.4 bago siya mag-fill the gap dito. Hopefully hindi na siya umabot para hindi mag-drop yung price action. So siguro ito binabantayan ng iba. Sa kanya, marami nakatutok kay APX. Gawa nitong gap area natin dito. So medyo malalim din kasi yung yung gap niya. So wala din, kinain din niya yung spike niya na sabi natin na yung global prices ng metal products is paakyat. And then lastly, si Home. So very quick review na lang tayo kasi bad naman yung market. Ang nangyari kay Home, ayaw mag-home. Kasi ang laki ng drop din niya, no? So dito muna tayo sa price action niya. Ayaw mag-adjust ng price. So meron siyang drop, negative 6.33%. Lumabas na rin yung mga nag-trade sa kanya last time kasi malakas yung drop. Net foreign 1 million. Call abacus sa buyer ni Star All Call yung ating pinaka-main seller. Ayan, nag-drop. Mas malaki pa pala yung drop niya kanina kasi okay, na-break yung support niya kasi dito sa 1.5. Ayan, pangit na mga stocks natin
Ayan. So, mas malaki pa yung drop niya. So, maghanap siya ulit ng support. Temporary support, resistance siya 1.5. Temporary support is 1.4. Okay? So, tingnan natin. Mali mo, magbalikan sila dito sa market natin. Okay? For next week, syempre. Ayan. So, bukas, maswerte na kung magkaroon tayo ng mga magandang bounce naman kahit pa paano sa Philippine market. So, balik tayo sa PSE. Hindi ko napansin yung RSI. Meron pa siya, oh. Parang meron pang ibababa yung index natin kasi hindi pa siya oversold eh. Normally, si PSE nagba-bounce after na mag-oversold siya. Pero hindi pa. Ayan, so baka meron pa. Hopefully, mali tayo sa nakikita natin. Pero hindi pa ito. Hindi pa to bottom candle. Unless magkaroon tayo ng 2 o 3 na green. Kahit dito lang sa area na to, pwede natin sabihin nag-double bottom siya. Pero hindi pa as of now. Okay? So, taste muna tayo until next week kasi magbabakasyon yung market po natin. And as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gustong sumali sa trading community. Sali lang po kayo dito. And hopefully, mag-green naman yung market natin for tomorrow's trading. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.